Magandang araw po sa ating mga manonood. Ngayon po ay tatalakayin natin ang isa sa napapanahong topic, lalo na at kakatapos lang natin magdiwang ng World AIDS Day. Ako po si Dr. Maria Luisa Maranan, isang adult infectious disease specialist at isang HIV counselor. Ngayon ay pag-uusapan natin ng HIV. Ano nga ba ang pagkakaiba ng HIV at ng AIDS? Ang HIV or Human Immunodeficiency Virus ay isang virus na umaatake ng immune system ng katawan. Pinapababa ng HIV ang ating immune system at nagiging mahirap para sa katawan ang manatiling malusog. Kapag ito ay nagpatuloy, maaari itong huminang bilang AIDS. Ang AIDS or Acquired Immunodeficiency Syndrome ay ang pinakamalabang stage ng HIV. Ang AIDS ay ang kondisyon kung saan labis na napahina ng virus ang immune system ng isang tao. At ang taong may AIDS ay maaaring kakitaan ng mga simptomas ng iba't ibang uri ng impeksyon katulad ng pneumonia at tuberculosis. Sa huling datos na UNAIDS, may 6.5 million na katao na ang nagkaroon ng HIV sa Asia at Pacific. At ang ating region ay ang pumapangalawa sa Eastern and Southern Africa. At ang Pilipinas ay ang nangunguna ngayon sa may pinakamabilis na paglaki ng bilang ng impeksyon ng HIV sa buong Asia. Sa Pilipinas, ang Metro Manila pa rin ang may pinakamaraming kaso ng HIV at pangalawa dito ay ang ating rehiyon, ang Region 4A. Ayon sa DOH, mas marami lalaki ang na-infect ng HIV at ang male-to-male sexual contact pa din ang pinakamadalas na mode of transmission ng HIV. Ano nga ba ang iba't ibang uri ng mode of transmission ng HIV? Paano nga ba na ipapasa ang HIV? So ito ay sa pamamagitan ng pakikipagtalik ng walang kondom, paghihiraman ng siringgilya sa pagtuturok ng bawal na gamot, mother-to-child transmission, pagbubuntis, panganganak o pagpapasuso, organ transplant, at pagsali ng dugo. Tandaan na ang HIV ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng hangin o tubig, pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay o pakikipag-ugnayan sa kapwa, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo or public restroom, mga lamok o iba pang insekto. Ano nga bang body fluids nakikita ang HIV? So, mataas ang concentration ng HIV sa mga body fluids na dugo o blood, seminal fluid, vaginal secretion, at breast milk. Ito ang natural history ng HIV. Meron tayong acute phase, chronic phase, at yung huli, ang AIDS. So, ang acute phase, ito po ang unang stage na nangyayari sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo pagkatapos ma-expose sa virus. Ang simptomas ng acute HIV infection ay tulad ng mga simptomas ng trangkaso, lagnat, pamamaga ng kulani, masakit ang lalamunan, ulcer sa bibig, pantal, kirot sa muscle. Tandaan, hindi lahat ay nakakaranas ng mga simptomas na ito. Sunod ang chronic HIV infection. So sa stage na to, kadalasan ay walang mga simptomas o mild lamang. Pero aktibo pa din ang virus, nagpaparami ng kopya sa katawan at nagdahan-dahan sinisira, pinapababa ang immune system hanggang ito ay mapunta sa AIDS. So ang AIDS, ang pinakamalubhang stage ng HIV. Nandito, meron tayong AIDS-defining illness o CD4 count na less than 200. So ito ang mga sakit ng AIDS, no? At ito ang tinatawag na AIDS-defining illness. Ibig sabihin, kapag ang taong may HIV ay nagkaroon ng ganitong mga klase ng sakit,
automatic siya ay nasa AIDS na stage na. Ibig sabihin, sobrang baba na ng kanyang immune system. Tandaan, nakakamatay ang HIV kung hindi nakakapaggamutan at pag may tuloy-tuloy ang HIV sa advanced na stage. Paano ba natatest ang HIV? So ito ang iba't ibang uri ng test para ma-detect at ma-monitor ang HIV. Pero sa atin, kadalasan dalawang step ang pagtetest ng HIV. Unang hakbang ay ang screening test using fourth-gen antibody at antigen test. At pag nag-reactive ito ay ipapadala for confirmatory test, kadalasan Western blot or RIVDA. So ginagawa lamang ito pag ang screening test ay reactive. Tandaan na HIV testing and counseling sa atin dito sa Pilipinas ay confidential, voluntaryo, may counseling, at may informed consent na pinirmahan. Naaayon ito sa ating batas na Republic Act 11166 Section 3 na HIV testing is confidential, voluntary in nature, and must be accompanied by counseling and should be conducted only with informed consent of the person. So ito po ang proseso ng HIV testing sa Pilipinas. So una, may pre-counseling, tapos kukuha na ng dugo at gagawin ang test. Kung ito ay mag-reactive, ito po ay papadala sa confirmatory testing sites katulad ng SACL or mga RIVDA confirmatory laboratories. Tapos, i-release ang resulta na may kaaktibat na post-counseling. Ngayon po ay meron na tayong HIV self-testing. Ano ba ito? Ito ay alternatibo sa mga traditional na serbisyo sa HIV testing. Madali, mabilis at pribadong option ito ng HIV testing. Maaaring matukoy ng mga tao ang kanilang HIV status anumang oras at saan man nila naisin. At ang may positibong resulta mula sa self-testing kit ay dapat sundan ng confirmatory test at may ugnay sa tamang pag-iwas, paggamot at pangangalaga. Itong mga HIV self-testing kit ay available sa ibang mga HIV clinics at ibang service ng government, mga ospital katulad ng ITM. Paano naman nagagamot ang HIV? So ito ay sa pamamagitan ng antiretroviral treatment. Ito ay daily pill or pills na iniinom para paghiilan ang pagdami ng virus na nagpapahina ng immune system. Pinapanatili nito ang kakayahan ng mga persons living with HIV na magkaroon ng mahaba at produktibong buhay. Kapag itinuloy-tuloy ito at napababa ang viral load hanggang sa wala nang nakikitang HIV sa dugo, wala nang maipapasa sa iba. Ito pong mga gamot na to ay kadalasan nakukuha sa mga treatment hubs at ito po ay kadalasan libre po. So, ano ba itong mga gamot na to? So, first line treatment is yung tenofovir, lamivudine at dolutegavir. Ito po ay 3-in-1, so tatlong gamot sa isang tableta na iniinom once a day or once at bedtime. Ang second line po ay ito pong tenofovir, lamivudine, and efavirenz. So, once a day pill po yan. So, paano naman maiiwasan ang HIV? Ito ay sa pamamagitan ng ABCD. A. Abstain from casual sex. B. Be faithful. C. Condom usage. D. Detect early or pagpapatest kaagad. Maliban sa ABCD, marami pang dahilan o paraan para maiwasan ang HIV lalo na sa mga taong hindi kayang mag-abstain sa sexual contact or gumamit ng condom.
Katulad nito ay ang paggamit ng pre-exposure prophylaxis. Ano ba ang PrEP or pre-exposure prophylaxis? Ito ay iniinom na gamot na anti-HIV bago ang exposure o sexual contact. Pwede itong inumin na araw-araw or on-demand pag kinakailangan. Tandaan na ang paggamit ng PrEP ay hindi pinipigilan ang pagkalat ng mga ibang sexually transmitted infections or ang pagbubuntis. Ang PEP naman or post-exposure prophylaxis ay antiretroviral na gamot na ibinibigay sa loob ng 72 hours pagkatapos ng posibleng exposure sa HIV. Ang tagal na pag-inom nito ay 28 days. Ibinibigay ito para sa mga occupational at non-occupational exposure. For example, isang healthcare worker na natusok ng karayom na may dugong infected ng HIV. So, siya po ay iinom ng antiretroviral sa loob ng 28 days. So, dapat ang taong magtitake ng PEP ay kailangan may HIV negative status. Another way o mga paraan para maiwasan ang HIV ay ang treatment as prevention or U equals U. So, ang mga taong may HIV na may undetectable viral load at patuloy na umiinom ng gamot ay walang panganib, meaning zero risk na maipasa ang HIV sa kanyang partners. Ang mga taong may HIV na may viral load na less than 1,000 na copies at umiinom ng gamot ay may maliit na panganib or negligible risk na maipasa ang HIV sa kanyang partner o partners. Stigma at diskriminasyon naman ay nananatili pa rin na hadlang sa pag-iwas at paggagamot, pangangalaga at pagsuporta sa mga taong may HIV. Ano nga ba ang HIV stigma? So ito ang hindi makatwiran o negatibong mga saloobin, pag-uugali at pag-uusga sa mga taong may HIV. Katulad ng halimbawa, ang paniniwalang ang mga bakla, sex workers lang ang nagkakaroon ng HIV. O halimbawa, ang pag-iisip na ginusto ng mga people living with HIV ang sakit nila. O ang paninging madumi ang mga people living with HIV. Ano naman ang HIV discrimination? So ito ay ang pagkilos o pagtrato sa mga taong may HIV na naiiba kaysa sa mga walang HIV. Halimbawa, hindi pagtanggap sa isang aplikante sa trabaho dahil sa kanyang HIV status o mababang pagtingin sa mga may HIV dahil lang sa kanyang sakit. Paano natin mapigilan ang diskriminasyon at stigma sa HIV? So una, sa pamamagitan ng edukasyon at pagpapataas ng kamalayan o kaalaman. Empowerment at advokasya. Reforma sa legal at pakatakaran katulad ng mga Republic Act 11166. Pakipag-ugnayan at pagsuporta sa komunidad. Ito ang mga dapat tandaan natin sa HIV. Ang HIV ay isang panghabang buhay na infeksyon. Kahit sino ay maaaring magkaroon ng HIV. Ang HIV ay maiiwasan pamamagitan ng A, B, C, D, paggamit ng PrEP, PEP, at treatment as prevention. Walang lunas ang HIV, ngunit ito ay may gamot din. May ma-available tayong antiretroviral sa mga treatment hubs at ospital. So taon-taon, pinagdidiwang natin ng Pilipinas at ng buong mundo ang World AIDS Day tuwing December 1. Ito ay para magkaisa, magbigay kaalaman, at magpakita ng suporta sa mga taong may HIV at alalahanin ang mga namatay dahil sa sakit na AIDS.
Ako po ulit si Dr. Maria Luisa Maralan na nagpapaalala na there is power in knowing. Alamin ang iyong status, get tested today. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.